Alright, welcome back sa ating AI Travel Assistant series. Sa last video nga ay nakapag-connect na tayo sa Google Calendar at nakagawa na rin tayo ng basic AI agent. Dito sa part 2, I will teach you how to create modular tools in N8N na pwede mong i-reuse sa mga susunod mo pang workflow. Also, I will share to you some API or services na pwede nating gamitin like on geolocation, weather forecast, and also getting the restaurant suggestion. And lastly, dadagdagan natin yung AI prompt natin para magbigay siya ng smarter travel info. Okay, first gawin muna natin yung geolocation. Gawa lang ulit tayo ng bagong workflow and then let's just name this one geolocation tool. After that, ang kailangan natin gawin ay hindi manual trigger. Ang gagawin natin ay when executed by other workflow. So dito nga kailangan natin ng input parameters. So here we will choose define below and then add lang tayo ng field. Sa gagamitin nga nating API dito which is API Ninjas, ang kailangan nating field first is the city. And then string lang siya. And then next one is the country. And then string lang rin siya. Pwede na nating i-try i-execute. Since wala nga connected sa kanya, ay null yung lalabas dyan. Para matest natin siya, i-edit natin siya. So edit nga natin ito into Boracay. And then ito naman is to Philippines. So hindi nyo nga kailangan maging expert sa JSON, you can ask ChatGPT what to put here. Pero in basic concept, sa JSON, when you are handling string, kailangan naka-enclose siya into quote. Kung naman number, kahit walang quotation yan. So let's just click save para mapin siya. Ngayon, ang i-add naman natin ay ang ating HTTP request. So from here, gagawa muna tayo ng account sa API Ninjas. So meron na nga ako, punta lang kayo sa apininjas.com and then from there, show your API key. So makikita nyo nga, meron kang 10,000 na API calls for 1 month. So kung nagtatest ka lang naman, di mo mauubos yan. Just show API key, copy natin yan. Kinuha ko na nga yung endpoint na para sa geolocation. So paste ko siya dito, makikita nyo naman na nandito na siya. And then, what I did is I input already the city and the country here. So kung paano ko siyang ginawa, burahin ko lang, drag and drop nyo lang yung country and then lagay nyo siya sa dulo and then ayan na siya. So para dynamic yung input natin. So syempre hindi naman laging Boracay at Philippines lang yung destination, city and country natin. And then from there, sa headers, kailangan lang natin ilagay yung ating API key. So sa name, ang ilalagay lang dyan ay X API key and then from there, pwede nyo nang i-paste yung value ng API key nyo. Once done, pwede na natin siyang i-test. Let's execute the setup. So makikita nyo nga, binigay na niya kung ano yung latitude and longitude ng Boracay and the state. So makikita nyo, multiple outputs minsan yung binibigay ng API na to. But we only need one para hindi na malito yung AI natin kung alin ang gagamitin. So mag-add nga lang tayo dito ng code node. So, simple JavaScript lang to. Ang gagawin lang natin ay i-return yung unang output. Again, you can use ChatGPT or Claude. But for me, may background nga ako sa programming. So, we will return $input .all. And then, what we want here is the first output only, which is index 0. So, let's try it. So, makita nyo nga, ng output niya ay isa na lang. Pag bumalik tayo sa canvas, makikita nyo dito, sa part na to, 2 item siya. And then dito, 1 item na lang siya. Ngayon, ready na ang geolocation tool natin. Just save it. Once we save that, balik lang tayo sa workflow natin. And then, we can add it as a tool by clicking add button here sa tool. And then, call N8N workflow. So from here, makikita nyo na selected na yung database. And then, hanapin lang natin yung ating geolocation tool. So makikita nyo nga dito, kailangan niya ng 2 input which is sinet natin, which are the city and the country. So ang option dito is pwede na AI yung mag-decide. Pero ako, ang ginagawa ko sa kanya, ine-edit ko further para hindi siya malito. I'll just hit X. And then dito sa part na to, kung saan nakikita nyo, it says description, dadagdagan ko lang siya ng extra context. Dahil nga dalawa ang destination natin, ang sasabihin ko sa kanya ay this is the city of the travel destination. Only the city is required and not the full address. So minsan kasi binibigay niya yung buong address which is hindi yun yung kailangan ng API. And then same thing yung gagawin ko sa country and then hit X, magbibigay lang ulit ako ng extra context sa description. So from here, sasabihin ko lang sa kanya na this is the country where the destination city is located.
Once na okay na yan, kailangan din natin magbigay ng description sa tool natin para alam ng AI kung kailan siya gagamitin. So yun nga, nilagyan ko na siya ng description. So sinabi ko lang dito na gamitin niyo yung tool na to get yung latitude and longitude of a city or location. So it should provide the city name and the country name as input. And lastly, kailangan natin babaguhin yung pangalan niya para hindi malito yung AI kung anong tool yung gagamitin niya. So pangalanan natin siya na geolocation tool. So ngayon nga, idadagdagan na natin yung prompt ng AI. So here, makikita natin, lakihan ko lang, na nagdagdag na tayo ng use the tool geolocation tool. First, sinabi ko sa kanya na ang kailangan lang natin ay destination location para hindi na niya kunin yung kung saan tayo manggagaling na airport. Next, is ang input niya ay kailangan ay destination city and destination country, and then the output should be destination latitude and destination longitude. Of course, kailangan din natin i-explain sa kanya sa output kung paano natin siya gusto makita. So naglagay lang ako dito ng destination location or destination geolocation and nagbigay ako ng example. With that, isave na nga natin siya and then try na natin siyang i-run. So yun nga, nagbigay na siya ng output, lakayan lang natin, and then punta tayo sa final AI node, output. So ito nga yung output niya. Sabi niya, flight detail summary. So ayan na ngayon, Cebu Pacific, 5J143, binigay niya yung route natin, kailan yung date, binigay niya ang departure airport, destination airport, and lastly, binigay na rin niya yung latitude and longitude natin, which is ready na tayo for the next tool, ang ating weather forecast tool. So same process nga din sa weather forecast tool. Makikita natin dito na naglagay ulit tayo ng executed by other workflow, and then ang inputs naman ng gagamitin natin ngayon na API ay latitude, longitude, and also the date of our arrival. And then after that, kukuha ulit tayo ng HTTP request. So ang gagamitin nga natin ay API ni OpenMeteor, kung saan libre siya. Hindi natin kailangan ng any API key. Ibibigay lang natin sa query kung ano yung latitude, longitude, and then yung arrival date. So makita nyo nga dito, sinelect ko na lang yung start date and end date na magkamuka para specific lang sa date na yon yung weather forecast na makukuha natin. Then bago natin siya ilagay sa ating AI, ready na rin natin yung ating Find Restaurant tool. So dito sa Find Restaurants tool, ang gagawin natin ay mag-add lang ulit tayo ng execute by other workflow, and then kailangan natin ng latitude and longitude, and then execute lang natin siya para matest natin siya dahil may explain ako further. So edit nga natin siya, gaya nga nasabi ko kanina, pag number, hindi na natin kailangan ng open and close quote, and then ilagay lang natin dyan yung ating latitude, and then ilagay lang rin natin dyan yung ating longitude. Once na nandyan na, isave lang natin para nakapin na siya. So, itest natin ngayon na kumuha ng mga restaurants. Ang gagamitin natin dito ay si Overpass API. Libre siya, hindi kailangan ng API key. And then, ito yung query niya. Nilagay ko lang latitude, nilagay ko lang longitude, and then, I selected 20 or naglagay ako ng 20 output para pwede pang mamili si AI later kung ano yung 5 na re-recommend niya. And then, itest nga lang natin siya. So, makikita nyo nga, ang dami niyang output dito dahil nga free version siya. Nandun yung version niya, nandyan na rin yung ibang data. And then, makikita nyo, nang kailangan lang natin ay yung nasa loob ng elements, and then from elements, ang kailangan lang natin is yung nasa loob din ng tags. Kasi nandun yung type niya, like restaurant, Congas, so official name, so nandyan siya. So, kailangan lang natin is yung mga nasa loob ng tags. So, after having said that, kailangan natin i-clean further yung data para kay AI. Kaya nag-add tayo dito ng code node. So again, pwede nyo ibigay kay ChatGPT yung output and then tanong sa kanya kung paano i-code to. Pero basically, ang ginawa ko dito ay yung input, finilter ko lang sa isa, which is isa lang naman talaga, para makuha ko yung JSON, and then yung elements. And then as said earlier, inside the elements, nandun yung tags. So ang ginawa ko ay minap ko siya, each item ay ilalagay lang niya yung item.tags, meaning yun lang yung magiging output niya. So i-try natin. Makikita nga natin sa output na ang laman na lang niya ay yung nasa loob ng tags, which are the amenities, yan. So makikita natin yung iba, restaurant lang nakasulat. So okay lang yan, i-filter out na lang ng AI yan, mga walang pangalan. Ang gagawin natin next ay makikita natin meron tayong 20 items output here. Having said that, ang gagawin natin sa kanya ay i-aggregate natin siya. Again, like what we did earlier, all items into single list para isang beses lang siya ipaprocess ng AI. So if we try to pin this and test that out, makikita natin na one item output na lang siya. Kompleto na lahat ng tools natin. So i-add na natin siya sa ating AI workflow. So add lang ulit tayo dito ng tool, and then call tayo ng N810 workflow. Hanapin natin siya. So unahin na natin si weather forecast.
And then from weather forecast, again, gagawin ko lang ulit is ilagay yung AI and then i-close ko siya and then dadagdagan ko siya ng context. Dinagdagan ko na siya ng context. So basically, ang ginawa lang natin dito is sabihin natin na this is the latitude ng destination, this is the longitude of destination, at ang pinakamahalaga ay sa date. So expand lang natin. Mahalaga siya kasi sinabi natin na this is the date of arrival in the destination where the format must be YYYMM DD. Kasi nga, string yung date natin, which is yun naman talaga yung kailangan natin to pull an HTTP request, which is nasa tool natin kanina. Kaya mahalaga na i-define natin kung paano niyang i-output yung parameter. Then of course, lagyan lang natin ng description para saan ba yung tool na to. And then sinabi ko lang naman na yung tool na to is for weather forecast. Kailangan niya ibigay yung location and specific date, which are the latitude, longitude, and the date. And lastly, lalagyan ulit natin siya ng name para hindi malito yung AI kung anong tool ba siya. Idadagdag naman natin yung restaurant tool natin. Call lang ulit tayo ng N8N workflow and then choose natin yung ating find restaurants. So same lang ng kanina, nilagyan ko lang ulit ng extra context kung alin yung longitude and alin yung latitude. And also, maglalagay ulit tayo ng description niya. So ayan na nga, may description na tayo. So sinabi lang natin na dito niya makukuha yung popular restaurant sa destination city at i-provide lang niya yung longitude and latitude as input. After that, again, we will name this tool. Makikita natin na kompleto na yung tool natin. Nandito na yung ating geolocation tool, nandito na yung ating get forecast weather, and then find restaurants. The remaining thing to do is to update our prompt. So ayan na nga, in-update na natin yung prompt natin. Una muna yung step by step. Meron na tayong step 5 kung saan kailangan niya gamitin yung get weather forecast tool natin para makuha yung summary ng weather, which are the conditions, temperature range, and precipitation. Tapos sinabi na rin natin sa kanya na based on that forecast, kailangan niya mag-generate ng practical weather related travel tips. Sample nun is like bring light clothes but keep a small umbrella just in case. So sample lang. Tapos sinabi na rin natin sa kanya na gamitin yung find restaurants, which the input are latitude and longitude, and the output should be the 5 suitable restaurants suggested for dinner. Kasi nga usually dinner ang hindi kasama sa itinerary pag tayo ay nagta-travel. After that, gusto natin na reviewin muna niya lahat ng data na nakuha niya. So ensure all the required data is collected before producing your final output. So dagdagan na natin yung output natin. So ayan na nga, nadagdagan na natin. Ang dinagdag natin ay weather forecast for arrival date. So kailangan niya sabihin sa atin yung condition, temperature, and then also precipitation. With that, binigyan din natin siya na dapat may output siya for weather tips and nireiterate natin kung ano ba yung sample ng tips. After that, nilagay din natin na kailangan niya mag-recommend ng dinner spots. Nilagyan ko lang ng number dito to make sure na alam niya na 5 dapat yung output niya. Ngayon, isave lang natin and then we can test our workflow. So test na nga natin. So ayan na nga, successful na, lakihan lang ulit natin and then tingnan natin ano yung final output niya. So meron na nga tayong complete details. So makikita natin, nandyan na yung flight summary, nandyan yung airline natin, nandyan yung flight number, nandyan din yung route natin, like from Manila to Boracay and anong oras ba yung departure and arrival. And then nandyan na rin yung ating flight date, makikita natin dyan, and then saan ba yung departure airport natin, saan ba yung destination airport natin, ano yung geolocation ng destination natin, and then yung weather. Pinakita nga niya dito na yung weather, ang condition ay showers. So medyo maulan pala sa Boracay on the next 2 days. Makikita natin dyan, ang temperature is 26 to 28 degrees Celsius and precipitation is 4.1 to 4 mm, which is explain na rin naman niya sa tips. So makikita nyo dyan na sinabi niya na it is recommended to bring light clothes but keep a small umbrella handy for unexpected showers. Kasi nga, nakita niya na medyo rainy sa destination natin on the date of our arrival. And then magre-recommend na siya ng dinner spots. Sa dinner spots, ito yung mga binigay niya. Congas Bar and Restaurant, Happy Home, Palms of Boracay, Refresh Restaurant, and then Ocean Explore Seafood Restaurant. So that's it for our part 2. Pero syempre, hindi naman natin ito magagamit kung nasa N8N lang. Kaya sa part 3, ay papakita ko sa inyo kung paano ba itong may connect sa Slack para ma-receive natin siya as Slack message. If gusto nyo nga palang i-download agad yung buong workflow, nandyan lang yan sa link sa baba for free. Or you can buy me a coffee. See you on part 3, Lakocheros!